Muli po isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos for continually giving me a privilege, opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na patuloy mapagbahagi po sa inyo ng kanyang minsay salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, The Value of Having Appreciative Heart o Pusong Mapagpahalaga like David Heart. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais pong ipaunawa sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pagkakaroon ng isang pusong mapagpahalaga o pusong kumikilala ay isang mahalagang bagay sa ating buhay upang tayo'y magkaroon din po ng isang pusong mapagpasalamat. Kapag po tayo ay natutong kilalanin, matutong magpahalaga sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay, tayo po'y magkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay hindi mahihirapan maglingkod sa Diyos. Kapag po tayo ay may ganitong klaseng puso, yung pusong patuloy na kumikilala, pusong nagpapahalaga, o yung tinatawag nating appreciative heart, yung katulad po ng puso ni King David. Ganito po ang nasusulat sa Book of Awit chapter 77 verse 11. Ito po yung likha ni King David na nanggaling sa kanyang kaibuturan ng puso niya. Ganito po ang kanyang sinabi. Book of Awit chapter 77 verse 11. Kaya aking babalikan, gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Yan po si King David. Kaya po sa mensahe nito, binigyan po tayong example ng isang pusong mapagpahalaga, pusong kumikilala o yung appreciative heart, katulad po ni King David na lagi niya pong inaalala. Sabi niya po dito, aking babalikan, gunitain ang ginawa, ang marami mong ginaway, tunay na kahanga-hanga. Ganyan po ang puso ni King David na lagi niyang inaalala yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, si King David po ang tinaguriang after God's own heart, di po ba? Kaya po, napakasarap po kung meron po tayong ganitong puso. Kaya po, maraming tao kasi, bakit walang oras sa Diyos? Bakit maraming taong hindi nagpapasalamat, hindi lumalapit, dumadalangin sa Diyos? Ang isang reason po is lack of appreciation. Kapag po tayo ay isa sa taong hindi marunong mag-appreciate sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, imposible po tayong magkaroon ng puso mapagpasalamat sa Kanya. At imposible po tayong makapaglingkod sa Kanya dahil wala po tayong ina-acknowledge doon sa kabutihan ng Diyos. Kaya po sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan ng Diyos. Bigyan ng mensaheng katulad na ito na matulad tayo kay King David na siya'y natutong kumilala, natutong magpahalaga dun sa kabutihan, katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, hindi lang po ito, kung babasahin niyo po yung buong Book of Awit, napakarami po ng mga pag-alala, napakarami po ng pagpapahalaga ni King David na salita sa ating Panginoong Diyos. Kung babasahin po natin ang Book of Psalm, kaya po nakagawa po siya ng maraming awitin si King David, because doon sa puso niya, pusong merong appreciative heart, yung pusong mapagpahalaga, yung pusong kumikilala doon sa kabutihan, katapatan ng ating Panginoon Diyos sa buhay niya. Kaya po siya ay nagkaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Kaya po, yan po ang nais ng ating Panginoong Diyos sa atin. Sa mensaheng ito, patuloy po tayo na tinuturuan ng Diyos na sa anumang bagay, patuloy nating kilalanin. Kapag po kasi natuto tayong kumilala, natuto tayong nagpahalaga doon sa lahat ng bagay na meron ka ngayon sa buhay mo at kinilala mo ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng yan.
sa lahat ng problemang pinagdaanan mo at nalampasan mo at kinilala mo ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa iyo, it's guarantee po yun na madali po tayong makapaglingkod sa Diyos at magkakaroon po tayo ng isang pusong mapagpasalamat. Ganito pa po yung sinabi po ni King David sa Book of Awit chapter 103 verse 2 to 4. Ganito naman po ang kanyang sinabi. Book of Awit chapter 103 verse 2 to 4. Ganito po ang nasulat. Si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kakaligtaan mabubuti niyang gawa. Ayan po, sabi niya, huwag mo daw kakaligtaan ang mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. Sabi, bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niyang wagas. Ayan po, ganyan po yung puso ni King David na meron po siyang pusong mapagpasalamat, pusong kumikilala at nagpapahalaga doon sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay niya. Di po ba? Inalala niya, sabi niya, alalahanin mo o aking kaluluwa. Sabi niya sa verse 2, at huwag mong kakaligtaan, sabi niya, ang mabubuting gawa, ginawa ng Panginoong Diyos. Kung magkakaroon po tayong ganitong puso katulad ng King David, na magkaroon tayo ng isang pusong appreciative heart, guarantee po yan. Magiging kapuso po natin si King David na lagi po natin kilalanin anuman po yung mga bagay na meron tayo sa ating mga buhay. Anuman po ang mga pagsubok na pinagdaanan at napagtagumpayan natin. Anuman po ang ating narating ngayon sa ating buhay. Patuloy mo lang kilalanin at patuloy mo lang bigyan ng halaga at patuloy mong alalahanin na ang Diyos lamang ang nagbigay at nagbigay ng lakas sa iyo upang marating mo ngayon kung ano ka at sino ka ngayon sa iyong buhay. Ayan po, to be close, mga minamahal kong kaibigan at kapatid. Kapag tayo'y natutong magpahalaga o natutong mag-appreciate sa kabutihan, katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat. At tayo po ay patuloy na hindi mahirapang maglingkod at paglingkuran ng Diyos. Kaya po, mga minamahal kong kaibigan, learn to appreciate and acknowledge the goodness, the faithfulness, and the love of God in your life upang patuloy po tayong magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Muli po, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos for continually giving us a short message but a message na kung patuloy po natin itong isa sa buhay, magiging patnubay at gabay natin ito upang patuloy po nating makilala at mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa ating mga buhay. Muli po, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.